Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon. Grabe, tinanghali na naman tayo ngayong araw mga lodi. Medyo busy tayo, ang dami naming pinuntahan ni boss. Pagod na pagod sa initan. Pawis na pawis mga lodi, no? So ayan, mag-update tayo ngayon. Grabe, antindi ng mga news natin ngayon mga lods. May nagkamurahan daw mga idol. At syempre yung mga titignan natin, meron tayong mga bagong news. Matindi yung mga news natin ngayon. So bago yan, check muna natin yung ating chart mga lodi. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. So di ba kahapon sinabi ko sa inyo baka babain pa yung 2.35. O grabe pa yung binaba, oh. 2.33 at 2.32. Di ba bumagsak pa siya ng medyo mas mababa pa dun sa in-expect natin. At meron akong paliwanag dito mga idol, sa tingin ko ito yung nangyari, no. Lagi kong sinasabi sa inyo to eh. Alam niyo yung sinasabi ko lagi na 50% mga lods, no. So ganito yan ha. Ito yung bottom dito mga lodi sa part na yan. Tapos ito yung top niya. Ayan, di ba? Pang. So ito yung half niya, 50% mga lodi dito sa blue. Pang. Tapos buhitan natin yan. Pang. Di ba? So ano lagi kong sinasabi? 50%, actually narinig ko to kay Boss Robo, is good to buy or good to sell mga loads, no. So usually si market maker alam niya yan, alam niya na nasa 50% yung mga trader, alam niya kasi yung 50% strategy technique eh. Siyempre alam niya yan. So yung iba nakalagay dyan sa stop loss nila o liquidity nila yung 50% o stop loss, usually stop loss eh. So ang ginagawa talaga ni market maker, bababain niya yung 50% niya yan, tatagusin niya yan, and then saka siya lilipad para liquidate na yung mga nandito. 'Di ba? Sinabi ko yun eh, 'di ba? Yung mga nakaraan. Kaya ako minsan kapag 50%, binababa ko pa sa 50% minsan para hindi niya naabutin. 'Di ba? Ganun yung kung lagi kayo nanonood sa akin, alam niyo na yan. Yan yung pinapaliwanag ko lagi. So, eto mukhang ganun nga yung ginawa ni market maker. So, tinamaan niya yung 50%, tinagus niya, liquidated yung mga nandito. Eto sa may nag-conso dito, marami position siguro diyan. Pang tinamaan, and then iiwan, no? So hindi natin alam kung iiwan, pero it doesn't matter kasi niliquidate niya na yung mga nandito eh. It doesn't matter na mga loads, no? So pwede pa itong lumipad, pwede pa itong umangat niya dyan ulit. Marami siyang dadaan ng resistance dyan. Pero dito, pwede rin to, mabigat yung support dito eh, mga lodi, no? Ito, pwede rin bumaba. So kung lilipad to, aangat to, goods yun kasi makaka-recover tayo. Kung bababa man, tinuturing ko yun na big opportunity. Na pwede tayong position o pwede tayong bumodega kapag nagda-drop yung market. No, yung iba kasi masyadong iyakin, no? Pag dumadrop yung market, ubus na ako. Ikaw kasi sobrang hype mo. May babasahin ako, nakakatawa yung comment dun eh. Babasahin natin mamaya. So, eto. Ganyan, no? So, anong nangyari? Ako kasi hindi ako nakapag-trade ngayon talaga mga bossing. Kahit na gustong gusto ko, promise. Talagang medyo, sa sobrang busy ko, in-out ko na lang yung na-profit natin. Kasi, syempre, malapit na eh. Malapit na yung birthday ko, mga lods eh. So, mas gusto ko na nakareserba na yung, nakatabi na yung aking, para wala na akong problema. Baka maghanap pa ako ng, ng mabitin pa, mga lodi. So, ayun. Sinabi ko na. So ngayon, baka mamaya o bukas, hindi actually mamaya eh. Meron na akong pan-trade, bibigyan ako ni boss eh. Sabi niya sa akin eh. Sige, bigyan kitang pan-trade mo, makulit ka eh. Sabi niya sa akin. Oh, ayan. Mamaya titestingin natin. Kaya lang wala si boss, sinatid ko na. So mamaya na yung pag-uwi niya. Medyo busy kami kanina talaga mga lods eh. So ayan, baka mamaya, Gcash niya na lang sa akin, chat ko. So ayan, ito yung chart natin ng XRP, no? Sa Bitcoin naman, mamaya titingnan natin. Punta muna tayo dito sa ating crypto bubble, mga lods, no? Crypto bubble natin, nako, sa hours natin, medyo kulay green. Merong mga nagpa-positive doon ng XRP, nakita nyo kasi pa-uptrend siya. So meron dito yung Kai, ayan, yung Morpho, na hindi ko alam kung ano yan. Kaspa, no? Sa day natin, medyo ganun din. No, so medyo naglalaro lang tayo sa isang nagko-consolidate tayo sa isang range mga lodi, no. May bababa, may tataas, may gaganan, no. So marami tayong hihintayin na news ngayon mga lodi o balita sa government sa US kung ano nang mangyayari sa shutdown na ginagawa nila sa government, no. So ito na, mag-news na tayo. Unahin na natin muna to mga lodi kasi ito medyo importante din to. Not your keys, not your crypto. Top crypto hardware wallet. So Ledger, Trezor, at ito ata yung Raider eh, no, yung bagong gagawin nila. So, ano ba ang maganda? Kasi marami din nagtatanong sa akin nito.
Pero lagi kong sinasabi, meron akong Trezor Safe 5, mga idol, no? Trezor Safe 5, goods na ako doon, mga lodi. Pero ito ang good news, mga idol, mga lodi. Pero wala pa sa CryptoBillies eh. Pero nag-announce yung Trezor, mga lodi, ng Trezor Safe 7. Kagabi lang to, mga lodi, no? So sabay-sabay nating panoorin, ha, mga lodi. Sana wag nila ako i-copyright if ever. May sounds ba to ng music? And Power, weakest, forward, money, driven, major, fraud, breathless. Nako. Tanggalin ko na lang yung sounds, mga idol, ha. May music kasi. So ito yung kanilang Trezor Safe 7, the hardware wallet that changes crypto security forever. Radically transparent, fully wireless, and quantum ready. O, ayan mga lodi, yung mga parts niya. World's first auditable secure element. Nako, meron ng ganito, mga idol. Ibig sabihin yung Safe 5 ko lang ganito. Durable battery, mga idol. Aluminum unibody. Tama ba yung basa ko doon? Ang bilis. High-res color touchscreen. So, touchscreen din naman yung Safe 5 ko. Malupit din yun. Bitter no? Choose anywhere, sabi. Ayan, so andyan yung mga coins, no? Siguro lahat na nandito. Excuse me. Sorry, hindi ko na-mute. Ayan, siguro lahat na nandito. Tapos, yung mga bago, mabilis sila mag-update. I don't know. Pero, choose limitless. So, ayan Ano pa? Sabi dito, one app total control, sabi mga lodi. Magkano yan? Wala pa nakalagay. Quantum ready, security redefined, maraming color, oh. May orange, anong tawag dito? Dark blue, military something blue, navy, or black. Ayan. Trezor Safe 7, take control. Oh, ayan mga lodi, oh. Walang nakalagay kung magkano. Can I store my part coins in quantum secure way? Family legacy secured, flatulence, decentralized blockchain eternal. Is in the Safe 5 I just got now. Is the Safe 5 I just got now. Ano ba naman 'yan? Oh, sabi rito na Trezor Safe 5 is still the bomb. Oh, medyo malupit pa rin talaga yung Trezor Safe 5 ko. Walang price. Magkano to? Cold, offline, unbreakable. That's how safe. Feel free to read more about it here, sabi. Walang pagkano? Check natin kung magkano. Tanong natin. Ay, wala sila nung nung kulay Ay, yung ganito, yung ganyan, yung grok something. Wala dito. Hindi natin alam kung magkano to. Kasi yung aking punta muna tayo sa CryptoBillies ko. Para malaman nyo na yung mga price range nila. CryptoBillies. Ayan. Punta muna tayo mga lodi. Wait lang. So ito yung sa link ko to, mga idol, no? Kung pupunta kayo, punta lang kayo sa shop. Ayan, pili kayo, Trezor, Ledger, SafePal, ang daming ditong mga cold wallet. So sa Trezor tayo. Safe 5 pa lang kasi yung nandito sa kanila. Siguro bagong-bago lang to. Wala pa sa market. Pero actually may mga nakabili na eh. Yung mga nakabili, dun sila mismo nakabili sa may sa may event, no? Dun sila nakabili sa event eh. Ayan, just finish setting up my new Trezor Safe 7 straight from the Trezor launch event. So dun sila nakabili sa event. So malamang wala pa to sa Pilipinas. Finally, something is in my hands that's not just a JPEG. So, to, Axie? Meron siyang Axie, sa loob ng nyo, Trezor, Ayan, di ba? Ano pa? Sana. So, Safe 5. Ayan yung presyo niyan, Nung binili ko to, actually, 15K. Kasi meron siyang tawag dito, yung, ano ba to? Yung, pwede kong ibalik. Nakalimutan ko yung tawag dun. Kaya mo na. Basta 15 bili ko dyan, 15K kasi meron pang something na
Meron pa something akong binayaran. Safe 3 naman, 6,000. Sako, ilan yung pagitan niya? Halos kalahati. 'Di ba? So, ibig sabihin, magiging nasa 30k yun? O, hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Ito nga Model T, 14 din Treasure Safe 1, 4K. Ito, meron ako nito mga Lodi. Ganyan pa yung ano nyo. Parang ano na to, pinipindot-pindot mo lang. Parang hindi siya digital na na katulad nung sa Safe 5, mga Lodi na dun, ng parang cellphone. Ito kasi parang 33 din Parang ganun. Di ba? Ito 6.7 Iba naman yung itsura. Ito nga 17 yung mahal dalawa na kasi. Dalawa ata to mga Lodi, isang 1 tsaka isang 5. So ayun mga Lodi. So ang bili ko 14. So hindi natin alam kung magkano yung Safe 7 mga idol Ayan ba to? How much? Tingnan natin kung magkano. 249 USD. Magkano yun mga Lodi? 249 USD. 10,000 plus yun. 15? 15,000? 14,500. Ganun din. Kapresyo lang din, Kapresyo lang din ng Treasure Safe 5 ko, mga Lodi. Yung Treasure Safe 7. Pero syempre, pagdating yan sa Pilipinas, medyo magmamahal pa ng konti yan. Baka umabot ng mga 16, 17 yan. Sa tingin ko lang mga idol, So, kung gusto nyo yan, mag-ready na kayo ng mga ganong price. 16, 17. Kasi syempre, straight from yun launch yung niya yung bili niya Syempre, parang discounted pa yun kasi kayo yung mga nauna. So, kung idadalhin sa Pilipinas yan, syempre, medyo mahal na yan. Mga idol, So, madadagdagan ng konting libo lang naman. Ganun nga yan, 16 or 17 mga lods, So, ayan, grabe, nakakaingit, Meron silang Safe 7, Tapos kapresyo lang din ng Safe 5 ko, Pero Safe 5 is the bomb pa din naman, mga lods, Okay, malungkot. So, ito na yung nagkamurahan, mga Lodi. Uminit ang ulo. Mukhang na-liquidate to noong nakaraan. Breaking! Sources claim US crypto policy meeting had heated exchange, mga Lodi. Ito yung crypto policy meeting, mga Lods. Si Senator Galledo, per two sources familiar, told the crypto CEO, ang sinabihan niya yung mga crypto CEO, mga Lodi. Tandaan nyo, maraming nandyan. Si Sergey ng Chainlink, sino ba yun? Sa Ripple, si Alderoty. Basta yun, nandun din siya. Tapos basta marami. Sabi niya, I'm really effing pissed about what happened last week. Ito yung flash crash, mga Lodi, Don't be an arm of the Republican Party. Sabi niya gano'n. Democrat ata to si Galedo Huwag kayong maging galamay ng Republican Party. Sabi, they used you all and your megaphones to F us. Sabi, mga idol, nagalit Mga Lodi, siguro nga na-liquidate to. Ganun yung mga comment dito na-liquidate si Sotoy, galit na galit. Sabi, shocking dialogue from a sitting senator. Shocking nga naman yun. Diba? Papagalitan mo yung mga CEO ng mga di naman. Bagay, kung may mga crypto exchange CEO dyan. Andiyan ba si Sisi? Ay, hindi pala si Sisi. Si Richard Teng pala yung ngayon. Bagong CEO ng Binance. Kaya nga ipatupad nyo na kasi yung batas, mga Lodi. Para magkaroon na tayo ng mga rules. Kung may sakali, may gawin man silang mga kababalaghan, pwede na natin silang idemanda. O kasuhan. Di ba? Ganun, mga Lodi. So, ayan, medyo mainit daw yan, mga Lods. Pero, after nyan, mga idol, syempre si SEC Chair Paul Atkins drop a major update. Sabi niya rito, the SEC is modernizing US securities laws to include digital assets, mga Lodi. So, napaka-importante niyan. Imagine, 15 years. Sasabihin mo sarili mo na yung SEC magiging pabor sa crypto. Napaka-imposible nun. Ganun ka pa nun, mga Lodi, On dati. Government shutdown slowed crypto progress. Ito yung mabigat dyan, mga Lodi, na bumabagal tuloy yung process dahil sa government shutdown. But says, sabi niya, the SEC is moving away from enforcement first
toward forward-looking regulation. So ayan mga Lodi, no. So sabi kasi ni Trump talaga at ni Scott Bessent ba yon, yung ating official, sinabi niya na kailangan end of the year mapasa na yung batas na to. End of the year, hindi pwedeng hindi mga Lodi. So kaya kailangan nagmamadali sila, nagmi-meeting na sila ngayon. Kaya lang medyo nahihirapan sila kasi nga naka-shutdown yung government. Pero kailangan pa rin nila magtrabaho. Kailangan pa rin nilang madaliin yun mga Lodi, no? So goods na goods yan. For me, mga idol, malay nyo naman next week o bukas o pag October 31, mag-open na ulit yung government, tanggalin na yung shutdown, di ba? So di mabilis na yun mga Lods, no? So doon na tayo mag-i-start siguro, no? Maybe. Ito naman. Gusto ko lang isama tong news na to kasi napaka-importante nito. Cardano, sabi rito, reminder. Mga idol, reminder, paalala lang sa inyo, no? Yung Cardano, Bitcoin, tsaka XRP are the only tokens in the top 10 with fixed supplies. Fixed. Mga Lodi, no? So, I don't know kung totoo na sila lang yung sa top 10. Ay, sabagay, top 10 lang pala eh. Kala ko sa top 100 pa. Top 10. 21 million lang ang Bitcoin, mga Lodi. Cardano naman, 45 billion at 100 billion naman ang XRP. So, kung gusto mo ng long term na alam mong tataas, na alam mong sure ka, na unti-unting tumataas kahit mabagal, pero pang long term ka naman, doon ka sa mga may fixed supply. Kasi once na ginagamit yan, nababurn, talagang mauubos yan. Fixed lang eh. Di ba? Hindi yung unlimited token, di ba? SLP, yung mga ganun, unlimited yun eh. O di ba? Hindi mahirapan silang tumaas. Hindi katulad ng naka-fix lang, pag nauubos, umuunti yung supply, tumataas yung demand. Di ba? Ganun yun eh. Di ba mga idol? So, ayan, kaya nga bumili ako nito kanina eh. Tinanggal ko yung dalawang sutoy na token. Hindi naman sutoy. Maganda din yun. Kaya lang, nung binili ko lang yun, pang ano lang din eh. Sabihin ko na. Bumili ako nung Gala tsaka Illuvium na nakaraan. Mga Lodi, no? Sa halagang 10K. No? Tig 10K sila. So ngayon, nag-profit yun, tapos bumaba ulit kasi nga nag-flash crash, di ba? Pero ngayon naka-recover kasi mababa ako sila binili actually eh. So, ngayon, binenta ko yung dalawa, bumili akong Cardano. Ayan, no? Pero, hindi ko sinasabing bumili kayo niyan, ha? Mga idol, ha? Meron naman na talaga ako nito dati. Kasabay ng XRP ko yan, bumili ako, eh. Ano nga yan, eh. 4 nga silang binili ko niyan, yung unang token ko, eh. Dati pa yun, ha? XRP, Cardano, Polkadot, tsaka, ano ba isa? Polygon. Di ba? Kaya lang wala na, XRP na natira sa akin. Yung Cardano ko, nung lumipad silang dalawa noon, pinrapit ko yung Cardano, binili ko ng iba. Tapos ngayon, ayun na, palipat-lipat lang naman ako mga Lodi, kaya ayoko rin magsabi na anong token mo, ganyan. Kasi nga, minsan, pag may naisip ako, binibenta ko rin, tapos bumibili rin ako ng iba. Ang fix lang sa akin, ito lang, XRP lang. Pero yung iba, medyo pinagpapalit-palit ko, swap-swap, ganyan-ganyan. So, huwag nyo akong asahan para anuhan ng mga coins, mga Lodi. Nagbabago ko, mga idol, no? So, ayan, ang napakagandang information nito, mga Lods, no? So, kung gusto niyo lang pan long term, goods na goods yung mga fixed token, may fixed supply. Goods yun, no? So, eto na, isa pa. Ito, isang malupit din to, mga Lodi. BlackRock kasi to eh. Mga idol eh. Pakinggan natin, ha? Now on to XRP, which you all want. And yes, you've seen that correctly. XRP's high estimate, given in this paper by Robbie Mitchnick, is $32.91. Yes, that's right. $32.91 was given as a high estimate price prediction for XRP by BlackRock's head of digital asset. Now on to So, yung head of digital asset ng BlackRock, mga Lodi, BlackRock pinredict niya na aabot ng $32.91 yung XRP. Ha? So, ayun yun. Mga idol, no? Pinredict niya yun. So, goods, di ba? Ayun lang news ko ngayon sa XRP, mga idol, no? Kaya medyo onti lang kasi gusto ko magbasa ng comment ngayon. Usually, gabi tayo nagbabasa, di ba? So, gusto ko magbasa ngayon kasi medyo interesting yung mga nabasa ko dito, eh. Mga Lodi. Meron kasi nagsabi dito, mamaya na, dito muna. Dapat nga, boss, gawing indicator yan si Jim Cramer, eh. Pa-shoutout sa asawa ko, boss, si Lizel. At sa mga anak ko, Nikki, Gian at Max. Salamat, boss. So, shoutout sa inyo.
Nikki, Gian at Max at sa inyong mami na si Lizel. O, ayan ha, shoutout sa inyo. Sabi ni Logoman TV, ayan, shoutout. Mga coins ngayon na may AI, tapos hindi ganun kalaki supply, sila ngayon lumilipad gaya ng Koa AI, AIA, River, monitor nyo mga yan. Nagliliparan mga yan. Ako nag-invest ako sa AIA at River 3 days after listing. Sa BitGet, tig 4K, ganda ng bawi sa akin. Then imbak ko sa mga ISO token hub ng TP. O yan, swerte niya Idol. Congrats sa'yo Idol ha, si Ashnil. Si Romel, basta ako XRP all in ka. XRP all in. Kay Boss Robo lang ako naliwanagan sa crypto trading at kay Jeblo sa complete fundamental. Parang naka-AI ka na sa mga news about crypto. Salamat Idol. Shoutout sa'yo. Si Romel. Si Ambushing, maganda po bang mag-spot sa BitGet o mas maganda sa hot wallet and cold wallet for 10 years? Ano po advice nyo bilang gusto ko na rin makakuha po ng idea? Siyempre, kung mag-iimba ka ng matagal na panahon, sa cold wallet na ang pinaka-sure, mga loads, no? So, cold wallet, sabi nga dito, not your keys, not your crypto. Top crypto hardware wallet. So, pipili ka na lang, Ledger, Treasure, something like that, mga idol, no? So, pinaka-goods, cold wallet. Pangalawa, hot wallet, no? Pag wala kang pambili, hot wallet. Yung iba sabi, goods naman daw sa trust wallet. Pangatlo yun sa akin. Pang-apat siguro, wala na. Kumbaga, sa crypto exchange kasi, hindi naman talaga advisable mag-hold dyan ng matagal. Ang maganda lang sa crypto exchange, diyan ka nagte-trade, nagsaswap, nag-i-staking, 'di ba? Nagbubudega, 'di ba? Ganun 'yun. I mean, mag-iipon, ganun. Ang sa tanong mo, ang sagot ko is cold wallet, mga lods. Labi, shoutout sa'yo. Gabi na ang laba, Idol. Tama dyan. Happy birthday, Idol. Advance. Ayan. Ang tanong dyan sa hardware wallet na gagawin nila is anong coins yung pwede at anong exchange niya pwede makonect, pati kung gaano kaganda ang security ng wallet na gagawin nila. Yes po, syempre, kung gagasasan nila yan, dapat maganda rin, di ba? Nagsalita naman si Inverter, kaya naman pala bumagsak yung market. Gaming company na ipag-partner na sa XRP, Apple kasi yung mga kilalang payment processor, yung PayPal, Bisaya, Mastercard. May Bisaya, ba yung Bisaya? Ngayon na lang naman yun. Hinaharang yung ibang mga game developer company. In short, yung hot wallet is online app, habang yung cold wallet physical hardware. Tama dyan, Idol, magaling ka talaga. Jason, shoutout sa'yo. Wala ka dyan. Quantum Epic, shoutout sa'yo. Hero's Journey, preparation lang yan, Idol, sa upcoming Wave 5 leg up. Dami na nga na-shake out wala pa tayo sa ABC Wave Correction. No? Ayan, si Hero's Journey. Perla Sita de Guzman, 1.8 daw, sabi ni Idol. Dami na exchange niyan ni OG. Ano yung OG? Hindi ko alam yung OG, Idol Meron ba niya? Ano yung OG? Tingnan natin yung OG. Wala. Doge lumabas. Ulit nga. Ito yung OG pan token. Ito ba yan? Wala, inawala Kama na. Susunod lang. Ayan. Positive lang, Kuya Jeb. Malapit na ako ma-shakeout. Pero pag nanonood ako sa iyo, mas ginaganahan ako mag-buy the dip. Ayan, shoutout sa iyo. Kahit puro negative ang mangyayari. Si King Shang-Sheng, shoutout, tsaka Cedric Phil Habis, kahit puro negative ang mangyayari sa crypto, okay lang. Alam ko naman darating din ang panahon sa ating mga XRP army. Cool mo talaga, Boss Jeblo. Ang sarap tumambay sa channel mo, sabi ni Luis Francisco, na wala yung negative comment. Ito. Si Mark, ito pala, hindi ko nabasa. Puro ka positive. Ito niya, si Mark Steven, mga Lodya. Puro ka positive. Kaya yung mga nanonood sa'yo, nauuto at nagiging bullish din. Kaya sila nalulugi sa pagiging bullish mo palagi. Puta, kasalanan ko to. Mga Lodi, ako na naman. Dapat neutral ka lang at unbiased sa pagbabalita. pero pinapakita mo always bullish at biased sa XRP. Kaya di ka pa nagpa-profit palagi for almost 4 years mo
sa pagkikripto. Sabi niya, kumita ka lang sa chamba-chamba lang. Okay. Unang-una, puro positive, no? Sabi niya, bullish, nalulugi daw yung mga, ito pala sabi niya, puro positive ka mga nauto. Ano bang kala mo sa mga audience ko? Uto-uto? Uto-uto ba sila? Kaya nauto ko sila sa pagiging positive ko? Tsaka pag positive thinker ba is bad? Mga lodi, bad ba yun? Hindi naman bad yun Di ba? Tapos, nalulugi daw sila sa pagiging bullish. Unang-una, tinagi ko sinasabi, pang long term ka ba? Pang short term ka ba? Di ba? Bakit ka malulugi? Decision mo na yan kung ibibenta mo ng palugi yung iyong asset. Di ba? Tapos bigla niya akong inutusan. Di ba? Dapat neutral ka lang. Parang magaling tong attitude na itong bata na to. Paano ako naging unbiased kung binabasa ko lang yung mga news ko? Diba? Hindi ako yung nag-news no. Ako ba nagbabalita nun? I'm just reading it, mga idol. Diba? Binabasa ko lang. So kung bias yung balita, yung nag-bias doon, yung nagbalita, hindi ako. Diba? Kasi binasa ko lang yung balita nila Pero pinapakita mo always bullish at bias sa XRP. Alam nila yan. Nabias ako sa XRP, mga lodi. Meron nga mga content creator na walang ibang balita kundi XRP lang Ako yung balita ko, nagbabalita ako ng iba and then sa huli ko na nilalagay yung XRP. Diba? Alam nila yan na bullish ako sa XRP. Kung yung iba, bullish sa Bitcoin, yung iba, bullish sa Chainlink, yung iba, bullish sa Ethereum. Ako, bullish ako sa XRP. Alam nila yan. Diba? Ba't mo utusan na maging bullish sa iba? Tapos, kaya pala di ka nagpa-profit palagi for almost 4 years sa pagki-crypto. Unang-una, idol 2023, nakabili ako ng motor, no? Brand new, binili ko yung cash. Pinaagaw ko yung pera ko dun sa Hindi, joke lang. Binili ko yun cash, mga lodi, no? Yung si Ragnar, no? Pinangalanan ko yung Ragnar, yung aking JetX. Mga lodi, binili ko yun. Kinita ko yun sa crypto. Mga lodi, no? As pangalawa, yung kailan lang. 'Di ba? Binili ko rin cash. Ano yung binili ko na cash? Yung Avanza natin, no? Si Rocket naman 'yun. Nakabili naman tayo ng Avanza, no? Ano pa 'yun? Avanza na high, ano ba 'yun? Yung ayun yung high variant High variant 'yun, yung push start to. Ayun, binili ko 'yun. Ano yung sinasabi mo, hindi ako nagpa-profit? Hindi ako nakapag-profit. Wala akong profit. Pwede ba 'yun? Tapos kumita. Di kung sa tingin mo, pa-chamba-chamba lang yung kita ko, wala namang problema sa akin yan. Hindi naman ako nagko-content para i-please ka. Mark Steven Resco. Ayan. Sinagot ko lang si Idol. No? Marami nang ganyan. Yung iba kasi mga nagko-comment na ganito, may halong mura, kaya nabablock sila ni YouTube. No? Pero pag may lumulusot, babasahin natin yan, mga idol. Hindi naman problema yan. No? Ibig sabihin, eto si Mark, ngayon lang siguro siya nanood sa akin, no? Mga ilang video pa lang yung napanood niya, kaya hindi niya alam yung Galawan Diablo. Hindi, joke lang di ba? So at least alam mo na ngayon, mga lodi, no? Tsaka isa pa, kung ayaw mo ng content ko, pwede naman sa iba ka manood. Hindi naman kita pinipilit manood dito, di ba? Ba't kailangan mong stressin yung sarili mo sa akin kung ayaw mo sa akin? Masokista ka ba? I-stress mo yung sarili mo. Ayan. Basa na tayo Basa na tayo. Positive lang kay Jebo. Ayan kahit puro negative ang mangyari sa crypto, okay lang. Alam ko naman na darating ang panahon sa ating mga XRP Army. Diba? Sila ito yung mga community ko. Baka hindi ka kasali sa community natin, idol. Pero pwede ka naman sumali. Magbago isip mo. Cool mo talaga, Boss Jebo. Ayan sarap tumambay. Yung sila idol Luis Francisco, shoutout sa'yo. Si Disney, shoutout sa'yo. Si Obusan Junasan, ayan. Siya ang inverse crypto prophet. Tama yan, si Jim Cramer. Si Jim Cramer, nababisita ko doon pag nagchat ng bullish yun Nabubullish lahat ng ng bearish Dex Renz Channel, ayan, shoutout sa'yo. Si Chico, ano to? Bouquet and Funeral Flowers, ayan. Boss Jeb, may Trezor Safe 7 na, Stig, water dust resistance pa, no? Yun ang natin. Pag-iipunan pa natin yan, mga lodi. Pero sa ngayon, isi-save, kasi dalawa na yung Trezor ko. Isang Trezor 1, yung luma, na marami namang available na token doon. Doon yung Bitcoin, doon yung may mga stable coin din doon. So,
pwede kong imbakan ng stablecoin yun, no? Another bank ko, sarili kong bank, no? Sa Safe1. Sa Safe5 ko, ayun na yung medyo marami na ako lalagay na coins, no? Yung mga ISO siguro, XRP, ayan. Hindi kami na shake out, DCA lang ng DCA, o, di ba? Yung mga positive sila eh. The Big Fella, shoutout sa iyo. 150 Canning Vale. Parang deep na neck every week kaya nga eh, no? Pero babawi yan, idol. Sabi ko sa inyo, bago matapos ang October, baka mag-positive yung month natin. Baka lang 150, ayun pala. Si Junel Nail, always si idol, shoutout sa iyo. Si Pyrocus, tamad na ako mag-comment. Okay lang. Idol, basta nagla-like ka lang, tsaka subscribe ka naman sa atin, di ba? Shoutout sa iyo, Pyrocos TV. Si Joseph Berdin, always shoutout dyan. Si Master Pitts. Baka senior na ako sa kami. Pag-aralin nyo kasi yung ating cycle, mga Lodi, no? Madali lang naman yan. Sa YouTube, marami kayo mapanood ng 4-year cycle. Pag nalaman nyo yung 4-year cycle, malalaman nyo kung ba't napaka-bullish ko ngayong last quarter ng December. Alamin nyo yung 4-year cycle, mga idol. Sa YouTube, marami yan. So, pag napanood nyo, nalaman nyo, naintindihan nyo yung 4-year cycle, malalaman nyo kung ba't bullish si Jeblo ngayong last quarter ng 2025. Malalaman nyo. Yo, si XRP ngayon, parang yo talaga. Hold lang, shoutout po sa lahat. Si Pilhabi, shoutout sa iyo. Si Kevin Alopio, shoutout sa iyo, idol. Si Jay, Next Gen, Shib at Sachi pumasok na hanggang maaga. Oh, suwata niya, idol yun, no? Ako meron ako niyan ito, Shib. Pero onti lang. Uy, ano nangyari? Sorry. Lapit na. Sana tayo. Baka bear market na nga rin, boss, pero kahit pa rin kapit pa rin sa 2030 pa naman target ko. Wala problema sa iyo. 2030 pa pala target mo, idol. Si Box yun si Boss J. December sana mag-pump lahat para good Christmas natin. Tama ka dyan. June Abendaño, always shoutout sa iyo. Si Coron, it's happening na, loads, pababa na Bitcoin at Ethereum. Lam na next. O, ayan. Lilipat na ba sa alts? Mikey XRP, morning dito, loads. Always ride the roller coaster ride, sabi ni Mikey. Nochi, ayan, shoutout sa iyo. Si Jay, shoutout din sa iyo, idol. J. Rarca Angeles TV. Santos Jandel, shoutout sa iyo. Ayan, meron na nga. Si Books at si Ferdinand Deser. Si Ferdinand Deser nag-champion, idol, no? So, napaka lupit mo. Ayan. So, ayun yung news natin ngayong umaga at hapon na pala, mga idol. Mamayang gabi, bawi tayo. So, medyo pagod lang ako ngayon. Dami naming nilakad ni boss. Nagmotor pala kami, hindi kami naglakad. So, ayun. Kita-kits tayo mamaya, mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Tandaan nyo na, wag sa mga hindi pa pala naka-subscribe, mag-subscribe na kayo. Sa mga wala pang crypto exchange, mga idol, check nyo yung link natin sa description ng BitGet. Merong bonus dyan, tsaka discounts pag nag-register kayo. At syempre, huwag nyo kalimutang i-like yung video. Subscribe sa mga hindi pa. And What's up? Subscribe to Clevis TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'll become that guy.